Isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat, mga kapatid. Ito po ang Kohelet Ministry na patuloy na naghahatid sa atin ng salita ng Panginoon. So, nasa episode 41 na po tayo, mga kapatid. Muli nating pag-aralan ang solusyon ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ano ba yung naging paraan ng Diyos para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. So, last meeting, nakita natin yung pinag-aralan natin ang paghihirap ng ating Panginoon, kung paano siya dumanas ng matinding paghihirap sa kamay ng mga tao at sa harapan ni Pilato ang Panginoon. So nakita natin na grabe yung pinagdaanan ng Panginoon. Matubos lamang tayo sa ating pagkakasala. Kaya nga sa mga taong hindi nakakilala sa Panginoon, so hindi nila alam kung ano yung mga pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus bago tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga sa pag-aaral natin, ginagamit lagi natin ang banal na kasulatan para mapatunayan natin yung mga bagay na ano ba yung nasusulat. Kasi mahalaga po yung meron tayong reference sa mga pinag-uusapan natin. At naniniwala ako na ang Biblia ay isa sa pinakamahalagang aklat na dapat nating matutunan pagdating sa pagkakaroon ng kaligtasan. So last meeting, pinag-aralan natin na ang Panginoon ay inilabas sa balkonay sa petrolyo ni Pilato upang ipako sa krus. So pag-aralan natin ang nangyari sa ating Panginoon nung siya ay dinala sa bundok ng Kalbaryo at matapos siyang ipako sa krus. Ano pa ba yung mga nangyari? So pag-aralan natin ang pagkamatay ng Panginoon. So ang Panginoong Hesus po ay namatay. Ang kanyang katawang lupa ay namatay. So siya ay, alam naman natin, siya ay 100% human, 100% God. Pero yung ginawa niyang sakripisyo para sa kasalanan ng sanlibutan, so yung kanyang katawan ay binigay niya sa atin para mamatay sa cross. Kaya nga after nang siya ipako sa cross, ang huling sigaw niya doon sa isa sa kasama sa huling wika ng ating Panginoon ay nung siya ay nalagutan ng hininga na it is finished. So nakita natin natapos na ng Panginoon yung kanyang paghihirap, nasa final destination na siya nung kanyang kamatayan. So sa Matthew 27, basahin natin yung account ni Mateo. So meron kasing 4 na account dito kung paano namatay ang ating Panginoon. Dito sa Matthew 27 verse 50, muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya ay nalagutan ng hininga. So yung last word ng ating Panginoon is, it is finished. At natapos na niya yung kanyang mission para sa sangkatauhan para magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya nga, nung siya ay nalagutan ng hinang ang Panginoon ay namatay. Ibig sabihin, as a human being, that time, ang Panginoon ay nagkatawang tao, ay dumanas din siya ng kamatayan. Pero ang kamatayan ng Panginoon, mayroong purpose. Hindi lamang siya para mawala sa sanlibutan ito, kundi para tubusin tayo sa ating pagkakasala. Kaya nga sa mga taong nagkaroon ng pananalig sa Panginoon, ito yung mga taong pumapayag na siya ay tubusin sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon. So ito yung mga nangyari. Kaya nga doon sa pagkamatay ng Panginoon, may mga senaryo na nangyari na nasaksihan din ng mga alagad at nasaksihan din ng mga kawal. Kahit yung kanyang mga kasakasama, yung nangyari sa ating Panginoon. At nung sinalagutan ng hinga, sabi rito, biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. So kung titingnan natin dito, very significant yung mga pangyayaring naganap doon sa pagkamatay ng ating Panginoon.
ang sabi biglang nahati yung tabing ng templo. So, ang templong tinutukoy po dito, ito po yung lugar kung saan dinadala yung mga sacrificial offering ng mga Hudyo para sa ikatutubos ng kanilang kasalanan. So, yung mga animal sacrifices ay may mga yung animal sacrifices idinadala sa templo at doon sa templo merong tabing. Ang unang tabing sa unang yung tabing na doon ko saan may tinatanggap yung mga offering at doon sa dakong kabanal-banalan, doon dinadala yung offering ng mga paring hindi nagkakasala. Kung ibig sabihin dito yung mga malilinis, kaya yung mga taong bihira yung taong nakakapasok doon sa templo na yon at kapag siya natagpo ang kasalanan, siya ay namamatay ayon sa scholar, hindi na nakakalabas ng buhay. Kaya nga sa panahon na yon, yung templo na yon ay nabiyak, sabi nila. At nung napag-aralan namin, according to our professor and according to mga scholars also, ang naglagay daw ng tabing na yun sa templo ay 400 strong men. Imagine natin kung gaano kalaki yung tabing na naghahati doon sa dakong kabanal-banalan at para mahati lang, ganong kalaki yung tabing na yon na nagiging dahilan na ang mga tao ay walang access directly to God. Pero nung namatay ang ating Panginoon, ang sabi, biglang nahati mula taas hanggang ibaba. Ibig sabihin, nagkaroon na ng access ang mga tao ngayon sa Diyos sa pamamagitan ng haying ginawa ng Panginoon sa cross. Kaya nga yung pangyayari na yon, may mga nakasaksi actually. Kaya nga napakahalaga yung alam natin yung pangyayari tungkol sa ating Panginoon. At nung siya'y namatay, alam din natin na merong mga bagay na naging very significant. Kaya nga dito, at hindi lamang yung tabing ng templo ang nahapak o nahati, kundi nayadig din ang lupa at nabiyak ang mga bato. Imagine natin yung kamatayan ng Panginoon. At nakita natin yung mga pangyayari according sa mga witnesses ay yung lupa ay nabiyak at nayanig ang lupa at yung mga bato siguro, mga nakapaligid ng mga bato, nasaksahan nila na nangabibiyak. Kaya nga mahalaga yung alam nakita natin ganun ka-significant yung pagkamatay ng ating Panginoon. At sabi sa verse 22, nabuksan ang libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila sa libingan pagkatapos na muling nabuhay si Jesus. So mahalaga yung part na ito. So ito yung naging sitwasyon nung si Jesus ay muling nabuhay after 3 days. Kaya nga mahalaga yung kamatayan ng Panginoon eh. Kung mapapansin mo rito, napakaganda na ipinakikita ng verse na ito. Yung mga nabuhay, yung mga banal ay maraming muling nangabuhay. Yung mga namuhay sa kabanalan na namatay, muli silang nabuhay. At ang matindi rito, sila'y pumasok sa banal na lungsod. Doon marami ang nakakita sa kanila. So, sabihin, hindi pa ito nakikita ng mga normal na tao that time. Pero, nung namatay ang Panginoon at nung siya muling nabuhay, meron silang pumasok sa banal na lungsod. Hindi natin alam pa yung mga bagay na ito. Pero ito yung mga pangyayari according to the account of Matthew. At mapapansin natin dito na merong pag-asa pala yung namuhay ng may kabanalan. Sa verse 54, 54, sabi rito, nasindak ang mga opisyal at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang naramdaman nilang lindol. At masaksihan nila ang lahat ng nangyari. At sinabi nila, tunay nga na anak ng Diyos. Siya nga ay tunay na anak ng Diyos. So, ibig sabihin, nung time na ang Panginoon ay pinako sa krus, wala pang naniniwala basta-basta na ang ating Panginoon ay anak din ng Diyos. So, ibig sabihin, meron siyang dating kalalagayan na nagkatawang tao lang. At dito na-confirm ng mga nagbabantay
at ng mga taong nakasaksi sa ating Panginoon do sa pangyayari. Dahil lamang do sa lindol ay nasabi nila na si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Bago siya namatay, maraming beses niya sinasabi na siya ay anak din ng Diyos. Maraming tao ang hindi naniniwala sa kanya. At nung nire-represent niya yung kanyang ama, pinakikilala niya yung kanyang ama sa sanlibutan, maraming hindi naniniwala sa ating Panginoon. Pero nung dumating ang Panginoon ay siya'y namatay, itong mga kawal na ito na nagbabantay sa Panginoon ay nasambit nila na siya ay tunay na anak ng Diyos dahil sa mga pangyayari. Imagine natin yung templo na pinakamahalaga sa kanila ay may nangyari doon sa tabing. At higit sa lahat, sa lakas ng lindol ay nabiyak ang mga bato. Naramdaman nila yung pagyanig. Kaya nga sa atin, para maniwala na tayo ang ating Panginoon ay anak ng Diyos, gusto mo bang ma-experience pa rin yung pagbiyak ng mga bato? Matinding lindol. So, mapapansin natin dito yung mga kawal ay parang nanalig na rin sa ating Panginoon. Sa verse 55, ang sabi, hindi lamang yung mga kawal ang naroon nakasaksi. Sabi, naroon din ang maraming mga babaeng nakatanaw mula sa malayo. Sila'y sumusunod kay Jesus mula pa sa Galilea at naglilingkod sa kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at ni Jose at asawa ni Zebedeo. So, meron mga kababaihan ding nakatanaw from the distance na nakamasid sa mga pangyayari at natanaw nila na ang Panginoon ay namatay. So, totoong namatay ang ating Panginoon para maramdaman natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. So, kung titingnan natin dito, ang mga babaeng ito ay mga followers ng ating Panginoon. Kaya sabi rito, sila'y sumusunod kay Jesus mula pa sa Galilea at naglilingkod sa Kanya. So, ito yung mga servant ng ating Panginoon, followers ng Panginoon. Kaya nga doon sa mga nagkikriticize sa ating Panginoon, ito din kanyang mga mistress, mga asawa. So, hindi totoo po yung mga sabi-sabi lang yan. Ito po yung naninira sa ating Panginoon. Pero kung titingnan natin, nasaksihan din nila ang pagkamatay ng ating Panginoon. Sa mahalaga kasi mayroong mga witness na ang Panginoon talaga ay dumanas ng kamatayan kasi mahalaga yung kanyang kamatayan. At ang kanyang kamatayan ang katunayan na tayo minahal ng Diyos. Sabi kasi ng Panginoon sa Romans 5:8, mababasa natin, sabi rito sa Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. So imagine natin ang pagpapadama ng Panginoon, ng Diyos sa atin na tayo'y inibig niya. Ito yung panahon ng ating Panginoon ay namatay sa krus. Kung titingnan natin, ang Panginoon ay may purpose pala. Ang purpose pala ng kamatayan niya ay pagpapatunay ng ang Diyos ay tapat sa atin kasi sa John 3:16, inibig niya ang lahat, ang buong sanlibutan. Kaya gayon na lamang ang pag-ibig niya sa sanlibutan. Ibinigay niya yung kanyang anak. At yung anak na yon, nung ibinigay sa atin, nung inibig niya tayo ng Diyos dahil sa pagbibigay niya ng anak, pinatunayan niya ngayon yung kanyang pag-ibig at inialaw niya yung kanyang anak ay mamatay sa harap ng maraming saksi at sa cross. Kung mapapansin natin, ang pag-ibig ng Panginoon pala ay tapat. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi nagbabago. Kaya nga yung mga taong hindi naniniwala sa pagkamatay ng ating Panginoon, hindi rin sila naniniwala na siya ay minahal ng ating Diyos. Kaya nga kung tayo po ay nakakabasa lamang sana ng banal na kasulatan, makikita natin na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay totoo sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon. Sabi sa verse 57, so para ma-confirm natin ang Panginoon ay namatay, sabi sa 57 kasi, pagsapit ng dilim dumating si Jose
isang mamamayang taga-Arimatea na tagasunod din ni Jesus. So ito isa ring followers ng ating Panginoon. Ang sabi nga, hiningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus, kaya iniutos ni Pilato na ibigay ito kay Jose. So, kumpirmado na patay ang ating Panginoon dito. At nung time na ipinako ang Panginoon, dispires siya ng piyesta ng mga Hudyo. Kaya nga, o yung Pasko na tinatawag. Kung titingnan natin, ay very timely yung event kung saan ang Panginoon ay namatay. Kasi nga, kung natatandaan natin doon sa Old Testament, bago nangamatay yung mga panganay na mga lalaki nung time na anak na lalaki nung time na sa panahon na sila ay nasa Egypt bago sila ilabas sa Ehipto. So, yung Pasko na tinatawag, ito yung Passover lamb. Kung titingnan natin kung bakit nakaligtas sa kamatayan yung mga lahi ng Israel, yung kanilang mga panganay. Nilagyan nila ng dugo ng mga hayop ang kanilang mga pintuan sa labas. Kung titingnan natin, parang very similar kung paano nailabas nagkaroon ng kaligtas sa kamatayan yung mga Israelita na mga panganay nila dahil sa dugo ng mga tupa, yung mga Passover lamb, yung hayin, handog sa ano. So, ganito rin nangyari kasi unang Passover nung time na nangyari ito sa Ehipto kasi. Kaya after nung lumabas sila sa Ehipto, nakarating sila sa wilderness, sineselebrate nila itong Passover na ito. Kaya nga sa atin yung pagdating ng Panginoon nung siya ay ipapako sa krus. Kaya nga kalimit siyang pagtangkaang dakipin pero sabi ng Panginoon, hindi ko pa oras, hindi pati yung time. Kasi nga dinihintay niya yung pagdating ng Passover. Kaya nga nung namatay ang Panginoon, dispiras ng Passover. Kaya nga doon sa Day of Passover, ito na yung nagkaroon na ng kaligtasan ang lahat ng tao. So, very significant po yung pagkamatay ng Panginoon. So, nakita natin na na-confirm ng natin na tayong mga nananampalataya sa Panginoon na ang Panginoon po ay namatay kasi kinuha ni Jose ng taga-Arimatea yung kanyang bangkay sa cross. At ito'y pinayagan naman ni Pilato. Kaya nga sabi, nang makuha ang bangkay, binalutan ng malinis na tela ng lino. So, ibig sabihin, ipiniper nila yung bangkay para dalhin siya sa libingan. Kaya nga, kung titingnan natin ang ibang views ng mga maraming hindi naniniwala sa Panginoon, hindi raw siya namatay at iba yung ipinako. So, maraming paniniwala na ganyan. Pero dati, konfirma dito sa ating pinag-aaralan dahil sa mga account ng mga nakasaksi, kumpirmado na ang Panginoon po ay namatay sa kadahilanan. Kasama ito sa isang redemptive act ng Diyos sa atin, yung paano niya tayo tutubusin sa ating kasalanan. Kaya nga ang pinag-aaralan natin, solusyon ng Diyos sa kasalanan, ay kung bakit natin pinag-aaralan to para makaiwas tayo sa parusa. Isa ito. Kaya nga kung tayo hindi na naniniwala na si Jesus ay naghirap, ipinako sa krus, namatay, may nakasaksi, may mga pangyayaring naganap, at higit sa lahat ay merong nagbalot ng kanyang bangkay. So ito yung napakagandang patotoo, yung hindi pwedeng pabulaanan ang Panginoon ay hindi namatay. Kaya nga doon sa verse 57, ang sabi rito, pagsapit ng dilim, dumating si Jose, isang mamamayang taga-Arimatea na tagasunod din ni Jesus. Hiningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus, kaya iniutos ni Pilato na ibigay ito kay Jose. Nang makuha niya ang bangkay, binalutan niya ito ng malinis na tela ng lino. Inilagay niya ito sa kanyang bagong libingan na ipinauka niya sa bato.
Pagkatapos iginulong niya ang pintuan ng isang malaking batong panakip, saka sila umalis. So, may pinaglibingan ng ating Panginoon. Ito yung pag-aari ni Jose de Arimatea. Bagong libingan, ibig sabihin, bagong gawa o pinauka niya yung bato. So, ang libingan kasi nung time na yon, hindi sila gumagawa ng nicho o katulad sa panahon natin ngayon. Ang libingan dati ay sila ay nagpapagawa o nagpapahukay o nagpapauka ng bato para doon sila ilibing. So, parang kuweba yung style ang libingan dati. At ang libingan na yon ay merong mga panakip na malalaking bato. Kaya nga yung malaking bato na panakip, ang sabi ng mga nakakakita doon sa nakarating na doon sa pintuan ng libingan ng ating Panginoon. So, parang hindi yata kayang ipagulong ito ng isang tao lang kasi mabigat yung batong panakip. Kaya nga dito, isang ebidensya na ang Panginoon po ay namatay kasi nakarating siya sa dako ng kanyang libingan at may naglibing sa kanya. At yung libingan na yon ay hanggang ngayon nakikita natin sa empty tomb na pinapatunayan lamang na ang Panginoon mula sa libingan ay siya ay muling nabuhay. Kung titingnan natin dito, ang Panginoon ay tiyak na namatay. So, may nakasaksing mga kawal, may nakasaksing mga alagad niya, mga naglilingkod sa kanya, mga close sa kanya. May nakasaksing may-ari ng libingan na isang followers din niya. Kaya nga doon sa pagkamatay ng Panginoon, natitiyak natin na yung pag-ibig ng Diyos ay pinadama niya na sa atin. Kaya nga sa kanyang kamatayan, dito lamang tayo magkakaroon ng katubusan. At sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon ay meron tayo ng kaganapan doon sa pangako ng Diyos na tayo ay magkakaroon ng kapatawaran sa ating kasalanan. So, sa account ni John, ayon sa account ni John, chapter 19, verse 31, ang sabi rito, nung araw ng paghahanda ng mga Hudyo para sa Pasko, ang sabi rito, nung araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay hanggang sa araw ng pamahinga, dahil itinatangi niya ang araw na iyon, ang pamahinga, kaya hiniling nila kay Pilato na ipabali ang binti ng mga ipinako sa krus at alisin ang mga bangkay. Pumunta nga ang mga kawal roon at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasama ni Jesus. Ngunit pagdating kay Jesus ay pagdating nila kay Jesus ay nakitang patay na siya. Hindi na binali ang kanyang mga binti, subalit sinaksak ang kanyang ng kawal ang kanyang tagaliran sa pamamagitan ng sibat. Agad lang lumabas ang dugo at tubig. Ang nakita nito ang pagpapatotoo na upang kayo maniwala. Totoo ang kanyang pagpapahayag. At alam niya ang katotohanan at sinasabi niya. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng kautusan. Walang mababali isa man sa kanyang buto. At may bahagi pa rin sa kasulatan na nagsasabi, pagmamasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat. So, kung titingnan natin dito, ito yung account naman ni John kasi si John ay malapit doon sa pangyayari. Kasi kung bakit malapit, tatandaan natin doon sa 7 last word, ibinili ni Jesus, ng ating Panginoong Jesus, ang si Maria kay Juan. Kaya nga dito, malamang na siguro kung si Jesus ay nakapako sa krus, siguro ang layo lang nito, mga 5 meters to 10 meters lang ang layo siguro. Kasi nung kinausap ni Jesus si Juan para ibilin yung si Maria, so nag-usap sila, sumagot din si Juan. Kaya nga dito ay mapansin natin na si Juan ay naandun din bilang saksi.
At ang isang ang inaano rito yung ayon sa prophecy na ang Panginoon ay walang mababali kahit isang buto sa kanila. At ang sabi nga, yung sumaksak sa kanilang sa tagiliran niya, sabi, pagmamasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat. So, nakamasid yung mga kawal na sumaksak sa tagiliran ng ating Panginoon. So, mapapansin natin dito talagang hindi kasinungalingan ang pagkamatay ng ating Panginoon. At hindi rin tayo nagkakamali doon sa paniniwala natin na ang Panginoon ay namatay dahil pinadama ng Diyos sa atin yung kanyang pag-ibig. Kaya nga once na tayo ay nanampalataya sa Panginoon, mapansin natin na kasama pala sa agenda ng Panginoon para para matubos tayo sa kasalanan ay mamatay itong ating Panginoong Hesus. So napakabuti ng Diyos natin dahil tayo ay pinagkalooban niya ng ganitong klaseng pribilehiyo na tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon. So sa Ephesians 1:7, sabi ni Pablo, doon sa part ng 7b, sabi rito, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan o dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan, ganon kasagana ang kanyang kagandahang loob. So, ibig sabihin, ito ay past na, nangyari na yung pagkamatay ng Panginoon. Pinapangaral na ni Paul dito yung grace para sa mga tao para sila ay mapatawad sa kasalanan. Ang sabi ni Paul sa mga taga-Epeso, sabi rito, ang tumubos sa atin ay ang ating Panginoon Kristo. At sa pamamagitan niyang kanyang kamatayan, pinatawad ang ating kasalanan. So tayo, pag pinakikilala natin ang Panginoon, ito rin yung pwede nating sabihin. Tinubos tayo ng dugo ng ating Panginoon o yung kanyang kamatayan para mapatawad ang ating kasalanan. Ang isang reason kung bakit kailangan natin ng kapatawaran ng kasalanan kasi hindi tayo makakarating sa buhay na walang hanggan kung tayo ay hindi mapapatawad. Lahat tayo may kasalanan, lahat tayo ay pwedeng mapatawad din kung tayo ay susunod at patuloy tayong maniniwala sa Panginoon na siya ay namatay at siya ay ipinako sa krus para mapatawad tayo sa ating kasalanan. Kaya kung tayo ay naniniwala sa ang Panginoon ay namatay, naniniwala rin tayo na siya ay muling nabuhay. Kaya nga after ng ang Panginoon ay naghirap sa cross talaga, dumanas po siya ng sobrang paghihirap at dumating sa point na siya ay namatay. Kaya nga yung kamatayan niya ang isang sabi, doon nagkaroon ng napakasaganang habag. Pag sinabi nating habag ng Diyos sa atin, ito yung awa niya, ito yung binibigay niya sa ating biyaya para tayo ay mapatawad sa ating kasalanan. Kaya nga, sabi ni Paul, ganun kasagana ang kanyang kagandahang loob. Imagine natin kung paano inialay ng Diyos, ng Panginoon, ang kanyang buhay para lang sa kasalanan ng sanlibutan. At sa pahayag o sa Revelation 1:5, ang sabi nga, at mula kay Kristo na tapat na saksi at panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Sabi rito, inibig niya tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating kasalanan. Sabi, yung dakilang pag-ibig ng ating Panginoon naman, kung inibig tayo ng Ama, binigay niya yung kanyang bugtong na anak at pinatunayan niya ito nung ang kanyang anak ay pinako sa krus at namatay sa krus. Dito sinabi ng Panginoon sa atin, inibig niya tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pinalaya niya tayo sa ating kasalanan. So hindi lamang yung Ama ang umiibig sa atin, pati yung anak.
Kaya kung tayo ay naniniwala do'n sa pagpapawalang sala ng ating Panginoon, ito yung dahilan, dahil mahal tayo ng ating Diyos. Tayong lahat ng makasalanan, mahal tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Ama, mahal tayo ng Anak. Kaya nga sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, nasabi, pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. So, magkakaroon ng, ah, kalayaan sa kasalanan tayo. Kaya nga bilang mga tinubos ng Panginoon, so mahalagang, ah, i-share din natin ito sa iba. Mahalagang alam din ng mga taong sila'y makasalanan at sila'y tinubos din ng ating Panginoon. So, mahalaga kasi na tayo ay mapatawad. So, mga kapatid, kita natin ang pagtubos ng Panginoon, ang solusyon ng Diyos sa kasalanan natin ay hindi lang humangga sa paghihirap ng ating Panginoon, kundi humangga rin ito sa kanyang pagkamatay sa krus. So, namatay po ang Panginoon. Kaya nga sa susunod na pag-uusap natin, tingnan natin kung ang Panginoon ba ay nanatili sa kanyang libingan. So, sumayin niyo ang pagpapala ng Panginoon, nawa ay nakita natin yung kung paano tayo minahal ng Ama, paano tayo minahal ng Anak. Dahil sa kanyang kamatayan, pinalaya niya tayo sa ating kasalanan. So, next meeting, pag-usapan po natin yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sumayin niyo ang pagpapala ng Diyos at ang kapurihan ay sa Kanya lang, mga kapatid. Muli tayong magkita-kita sa susunod na pag-aaral. God bless po sa inyong lahat.